Hello mga kapanay! Ako'y nagbabalik para muling magbigay ng paalala sa ating mga kababayan na Pinay na may jowang Pakistani. Sa ating mga kababayan na may jowang Pakistani, sa mga gustong magpadala ng pera dito sa Pakistan sa kanilang boyfriend, ay pag-isipan nyo pong mabuti kung kayo magpapadala. Para sa akin, hanggat maaari huwag kayo magpadala mga kapanay. Kahit nasabihin yung naawa kayo sa boyfriend nyo kasi mahirap ang buhay dito, ganyan, malaki ang value ng pera natin, naaawa kayo sa kanila, ay hanggat maaari wag mga kapanay. Kasi nga, pag may pera ng involved, na ganyan, na sa Pakistani, naku, mga kapanay, huwag kayo magbigay. Kasi, ano yan, scammer yan mga kapanay. Ano yan, manluloko, manghuhot-hot, manggagancho, ayan. Kasi ang Pakistani na seryoso sa iyo, hindi naman yan hihingi ng pera sa iyo. Kahit sabihin utang, hindi yan basta-basta mangungutang sa iyo. Uutang yan sa ibang tao, hindi sa iyo mga kapanay. Lalo na yung mga nakikilala lang sa online na napamahal na ng sobra, kasi nga mahal na awa, hayaan mo na ate, parang tulong ko na lang sa kanya kasi naawa ako. O sige, pagka ganun na parang tulong, o sige, magpadala ka, bahala ka, buhay mo yan, pera mo yan. Pero ayoko kasi sa bandang huli, sinasabi ko nga sa kanila na sa bandang huli, pag naghiwalay kayo, pag nag-asawa ng iba yung Pakistani, ng arranged marriage, o malaman nyo na may asawa na pala, ay ayoko yung iisipin nyo paano mo mababawi yung pera, ganyan, ate, paano kung mababawi? Kasi may mga ganyan na nagme-message sa akin, ate, anday ko na ibigay. As in, lagi ko siyang pinapadalan, ganito, paano kung mababawi yung pera? Pag lumapit ba ako sa pulis dyan, mababawi ko ba? Sa mga nagtatanong kung paano nilang mababawi yung kanilang pera, ay wala po kayong magagawa. Pag naibigay nyo na, wala na. Ganun na lang yun. Ala naman kasi ditong Rappi Tulfo mga kapanay. Ala kayong pwedeng lapitan dito na tulad sa atin na may Rappi Tulfo, baka sakaling mabawi pa, o kahit kalahati, di ba? Baka mabawi pa pag naghiwalay dito. Alam, ganun mga kapanay. Nakakaawa talaga. Nakakaawa talaga yung mga kababayan natin na nadala sa mga matatamis na salita ng mga Pakistani. Huwag kayong masyado naniniwala sa mga Pakistani na mga scammer. Kasi nga, pag scammer talaga, matatamis ang dila niyan. At saka lahat ng kaawa-awa, sasabihin sa iyo yan, na ganito, ganyan. Para mapaniwala ka lang. Yung may mga kababayan kasi tayo malalambot talaga ang puso. Maawain, matutulungin. Ayan. Padala talaga ng pera. Sa bandang huli, ayun, namumroblema. Dapat pala, binigay ko na lang sa pamilya ko. Dapat talaga, sa pamilya na lang. Yan talaga ang totoo. Kaysa ipadala nyo rito sa boyfriend nyo, ay ibigay nyo sa pamilya nyo. Kaya ilibre nyo sa labas yung pamilya nyo. Kain kayo sa labas, di ba? O nakabanding pa kayong pamilya, nabusog pa kayo. Kaysa naman ibigay mo sa jowa mo na hindi mo pa naman nakikita sa personal, hindi mo alam kung ano pinagagawa. Baka mamaya mayroong asawa na, nagchat-chat-chat lang para may malibang-libang ba, makakita ng katawan ng iba, ganun, may maka-I love youhan ba, o baka sakali nga may magpadala ng pera, ganun. Kaya ingat-ingat tayo mga kapanayan. Hanggat maaari, pag may pera ng involved, ay hiwalayan nyo na yung lalaki, Pakistani. Mag-move on na lang kayo. Alam ko masakit, marami kasi nagko-comments, ay nagsasabi sa akin, may masakit ate kasi minahal ko na siya ng todo. Kasi binigay ko ng lahat, ganyan. Oo, masakit, pero kakayanin mo yan, kapanay. Kakayanin mo yan. At pagka dumating yung araw na kaya mo na, nakalimutan mo na, tatawanan mo na lang yan. Isipan mo, ba't ko ba pinadala yung pera yun? Ganyan. Mainis ka pa sa sarili mo konti nun. Tapos ayun nga, move on na lang, lesson learned pagka ganun. Kaya sa mga iba dyan na nagpaplano pa lang na padalan yung boyfriend kasi naaawa, nagkaganito, na-aksidente, na-ospital, nawala ng bahay, alang makain, ang mahal ng bilihin. Hindi makapanay. At saka pagka ganyan na sinasabi na alang makain, hindi sa mukhang pera ako makapanay. Pero pagka kasi ang Pakistani mahirap, wag na rin mga kapanay kasi sobrang hirap ng buhay dito. Tapos mag-aasawa ka ng Pakistani na sobrang hirap. Naku, kawawa ka. Baka ang mangyari niyan, ikaw pa ang bumuhay sa Pakistani at sa buong pamilya niya. Hindi naman sa tayo, sa mukhang pera ha. Pero sa panahon kasi ngayon mas piliin natin ba yung kaya tayong buhayin. Ganyan. Yung kaya tayong buhayin, yung hindi tayo ang bubuhay sa kanya. Kasi
love lang. Naku, ang hirap kaya pag wala ka nang makakain, talagang alang kwenta na yung love pag wala nang makakain talaga. Hindi sa mukhang pera ako, pero iyan talaga makatotohanan. Dahil dati rin kami nung hirap na hirap, para bang nawawalan ka na ng gana. Pero ayun, lumaban naman ako, lumaban pa rin sa Pero kasi, kahit nahirap na may asawa ko, ako masarap pa rin ang ulam. Siya hirap na hirap, ako masarap pa rin ang ulam. Ay basta maging matalino tayo mga kapanay, wag puro puso ang ating pairalin. Sabi ko, pag mahirap ito talaga ito talaga ang isa ko pang pag mahirap yung Pakistani, stop na rin mga kapanay. Hindi sa mukhang pera tayo, pero syempre, isipin din natin yung kinabukasan natin, na mga magiging anak natin. Lalo na kung dito kayo titira, naku, puro beans ang kakainin mo. Puro itlog, patatas, yun ako. Mananawa ka rin mga kapanay. Yan lamang mga kapanay. At sa susunod ulit tayo, magpapayo ulit tayo. Balik ulit tayo sa mga payo-payo. Kasi maraming kailangan ng payo sa totoo lang. Kahit makaisa akin nagagalit sa mga diretsahan kong pagpapayo sa kanila, ay okay lang. At least, para matauhan ba, kahit papano pumasok sa isip nila, siguro tama rin sinasabi ni Kapanay, ganun. Kahit na medyo, siya, ay mapanakit, manalita. Kasi hindi ako nangungonsente, yung mga nag-PPM sa akin, hindi ako nangungonsente na hindi ko intindihin yung nararamdaman nila. Ang ipapayo ko talaga, yung sa tingin ko ay tama. Ayan mga kapanaya. Sige, maya ulit may panibago tayong pag-uusapan.